lahat ng mga mahirap. Ang lahat ng mahirap, bibigyan na kung ano, pamumuhay na maunlad yung mga mahirap na tao. Sir, sana ganun na bagong Pilipinas dito sa Luneta. So, anong masasabi niyo po doon? Tatabon lang sila ng pera, ang dami nagugutom. Lolo ko lang nila tao. Wala naman siyang natupad sa kanyang mga pangako para sa mga mahirap. Ano bang inaasahan niyo sa sabay kay Bongbong Marcos pagbaba ng bigas? Yun na, 20 pala comfort. So, ano po masasabi niyo sa... Kasi di ba si First Lady Lisa nung bago po umalis sila kapag ng Vietnam ay parang in-stop niya si BP Inday, tapos pagbalik ini-interview siya ng media, tinagwan lang niya yung media. Ano po masasabi niyo dito? Parang hindi professional ang dating niya. Parang she's a lawyer, no? Pero hindi maganda yung attitude niya. Para pakita sa taong bayan. Di ba? Hindi ba nakakaya? Mali yung ginawa niya. Media, social media, vlogger, isa sa mga nagpanalo sa kanya. Pero mga ganun dapat hindi nila tinatalikod. Alam mo siya batang mga, alam mo hindi nag-aaral. Mga attitude niya ang pangit. Si BBM mo lang problema. Very gentleman. Talino. Saya sa kinagagalit ni Maharlika. Yun ang mga kalaban niya ni Maharlika. Si Maharlika nung araw, BBM niya, solid yan. Bago mag-eleksyon, tataka ako bakit napunta, nawala. May mga threat pa. Alam mo naman ang first lady, alam mo naman ang asawa. Pag tumalaw sa likod natin yan. Di ba? Tingin niyo sir, bakit nawala yung suporta ni Maharlika kaya... Meron silang hindi nakitang maganda. merong mga taong dumikit kay BBM na hindi maganda ang gagawin na ayaw niya at binira siya ganon, binira siya. May mga vlogger na malalapit kay BBM sinisira, binawasak hanggang nasa Amerika pa nakabensyon pero puta, tatakot din yun, may threat malakas yung Maharlika kagaya. Sir, sana ganun na bagong Pilipinas dito sa Luneta. So, anong masasabi niyo po doon? Tatabon lang sila ng pera, ang dami nagugutom. Lolo ko lang nila tao. Apakaga, di na naman dahil. Oo, pabor ako sa sinusulong ni Robin Padilla. Kaya binuto ko si Robin Padilla. Gusto ko ng panibagong amyendahan yung lumang batas. Yung lumang konstitusyon. Ipasok yung yung bagong konstitusyon. Ganito kasi yan eh. Ang bagong konstitusyon natin, kunyari ang Bulacan, may sarili mga factory yan. Ang mga taxes niyan, sila gagamit. Okay? Sila magpapaganda ng lalawigan ng Bulacan. Hindi pupunta ang taxes sa Manila para nakawin. Para nakawin ang mga taxes. Bakit pupunta ang taxes dito? Eh, tax nila yun. Pera ng mga tao yun din ng mga namumuhay. Tapos papasok sa Manila, dito titirahin. Dito na nakawin. Yun ang gusto ni Robin. Yun ang gusto rin namin. Kaya si Robin, nag-landslide, may panalo niya. Maganda yung ano niya eh. Maganda. Kaya lang, parang masyado pang maaga yung ginagawa nila Romualdez eh. Aga pa. Bigyan muna ng pansin yung mga nagugutom. Bigyan muna nila ng pansin yung mga pagbalik ng droga na yan. Ayusin mo muna nila ang kamera, huwag silang banatan ng banatan. Ang tao naguguluhan. Senado nagugulo, pati kamera, pati ang tao naguguluhan. Hindi mo malaman kung sino kakampi mo. Opinion niyo lang sir, no? May tanong na ako. Oh. Niniwala ba kayo sa sinabi ni Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng... Before election pa yan eh. Maaring propaganda. Maaring, ang iniisip ko nga noon yan, political strategy. Para lumakas si BBM. Ganun ang bahanat niya noon eh. Di ba nung siniraan niya si BBM, lumakas, umangat? Kasi wala nga naniniwala. Isa ngayon sir, tingin nyo? Yung pa rin ang ginigit niya, di ba? Yung pa rin ang ginigit niya. Wala tayong magagawa doon eh. Yun ang ano nila, yun ang laro nila, yun ang play nila eh. Ng mga political ng mga matataas na tao na yun, wala tayong magagawa. Okay, kung sinasabi nila magpa-drug test, parang kalokohan naman yun, maglulukohan lang tayo. Pag malagay natin totoo man o hindi, magpa-drug test, may political immunity yan. Lalabas ba totoo yan? Hindi. Ang mangyayari lang, birahan lang sila ng birahan. Pero, mag-iingat sila kay Tatay Digong. Ako solid BBM ako. Dati pa akong Dilawan nung araw. Isa ako sa mga naloko ng Dilawan. Kay Cory, kay Ramos, si Estrada, si Gloria, ano nangyari ba sa buhay natin? Wala. Pinapasok lang nila ng droga panahon ni Pino. Sino sumugpo dyan? Si Duterte lang. Pinababayaan niya yun.
Kaya siya binabato ng adik, alam mo kung bakit? Parang pinababayaan niya yung ano, bumalik yung droga, nasa kalsada na naman. Tapos na ako. Ganun lang. Sa pansin niyo sir, anong comparison ng dalawa? Comparison ng dalawa. Yung Marcos Duterte. Marcos Duterte, Si Duterte nung araw hindi nagtatravel yan. Kaaway niya ng Amerika. Walang masyadong pasok na investment yan. Walang pinapasok ng mga trabaho, mga investor. Pero itong lakad ni BBM, itong mga biyahe niya, makakamtan natin to after 2 president pa. Malalasap natin yan. Pero sa ngayon hindi pa. Unang-una, yan ang nuclear power. Parang hindi naman tayo putang inapatay ng Lopez sa kababayad ng kuryente. Na ngayon hindi pa natin mararamdaman. After 2 president pa, malalasap natin. Totoo yun. Sir, tingin niyo po ba, buo pa rin ba yung unit team? Buo pa unit yan. Ito lang sumisira. Yung isa, tambalus-lus. Actually, hindi naman siya kasama sa unit team. Ang unit team si Sara lang at si BBM. Sila lang ang unit team. Hindi naman sila kasama sa unit team. Alalay lang sila pag marami. Pero ang unit team sila. Pero nangyari ngayon, sir, iba na yung Iba na. Ikakagulo sila. Sana mag-ingat na si BBM sa mga kilos ng pinsan niya. At sa mga bendisyon niya. Duterte, siya, mag-general lahat sa kanya. General lahat? Sino nagtaas ng sahod yan? PNP, General, Army, Marine. Si Duterte lang. Kaya mahal si Duterte ng mga sundalo. Pag nagalit si Duterte, inutusin niya, patay ka. Kaya sabi niya, baka magalit tatay mo. Pag pinilit niyo yung initiative. Huwag na muna, masyado pa maaga. Sinuportahan niyo sir nung nakarang eleksyon? Yan, mga Duterte, ganun pa rin naman. Dali naman yung mga sinusuportahan ng mga karamihan. Ngayon sir, anong tingin niyo sa nangyayari ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos? Ano masasabi niyo ngayon sa kanyang administrasyon? Wala naman siyang natupad sa kanyang mga pangako para sa mga mahirap. Ano bang inaasahan niyo sir sa may kay Bongbong Marcos pagbaba ng bigas? Yun na, 20 pala ako ang pot. Loko ang puta. Sabi nga nila, pinangakuha na nga kayo, gawin nyo pang umaasa pa kayong ito pa rin. Tama na yung pinangakuhan kayo, wag nang pa rin. Abusado na kayo pag natupad pa, di ba? Pero sir, maasa pa rin kayo na mangyayari yung 20 pesos na bigas? Hindi na siguro, wala na yan. Mahal-mahal ng mga fertilizer. Wala mo na yun. Mahal ng mga hindi na kaya ibaba yan. Pero kung sakali sir, anong mensahe mo sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Patuloy lang buhay. Kahit sino pang maging presidente, walang mga pangakong matutupad. Okay. Sa ating sa ating VP Inday Sara, meron po ba kayong maganda naman yung mga Duterte magpalakad ng politician talaga yan, sila Sara. Magaling sa paghandle ng mga kung ano mang mga negosyo. Anong masabi mo sir nung kapanahonan po ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kay Sir Rodrigo, maayos naman yung kanyang administrasyon. Marami naman siyang nagawa. Okay, maraming salamat sir. Yes, salamat sa inyong opinion. Nakakapanood ba kayo ng mga balita ngayon? Wala kasi kami television wala pa kami manood kasi solar lang nagamit namin, may TV kami hindi na nagamit. Sa 2 taong pong pamumuno ng ating Pangulo ngayon, Bongbong Marcos, ano po yung naramdaman nyo ngayon? Naramdaman nyo ba? Naramdaman nyo ngayon sa ating buhay-buhay? Maganda naman po yung ni Bongbong Marcos kasi lahat po ay sinasabi na lahat naman po ginagawa ng mga tao kung ano ang bawat sunod po lahat yung ni Bongbong Marcos po. Sa nakikita nyo anong nagawa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung isang siyang nanalo bilang presidente? Kasi po yung si Bongbong Marcos, yan po ang patunayan niya. Pag siya ang mananalo, lahat po yung mga mahirap,
mga lahat po ay babae na mga presyo para baguhin na po lahat. Lahat mga bibilin, yung mahal dati, baguhin na po, bababain mo yung mga presyo. Ma'am, anong masabi nyo na, di ba sinabi niya po niya, pababain yung mga bilihin. Pero anong nangyari, nagmahalan, lalo na yung bigas, yung dinasunod yung 20. O hindi natupad yung 20 na per kilo. Kasi po, yung dati po, yung mga presidente dati, baka po may naiwan po yung mga wag sa mga bayarin, kaya doon po nila ginabawi po yun lahat, parang ibayad doon sa naiwan ng mga presidente nga dati nga ang ano ba yun? Mga utang dati. Ng mga utang dati. Kaya doon po ni Bongbong Marcos po na binabawi nga hindi mo nababain yung mga bigas. Pag na yun doon na binabayad siguro, pagtapos na yung babayarin nila, pababain na po yung mga lahat na bibili. Okay. Ma'am, para sa iyo, ano pong pagkakaiba ng Duterte Marcos sa pamumuno? Maganda din po yung mga pangako niya, nga lahat po nga siya ang mananalo, lahat ng mga mahirap. Ang lahat ng mahirap, bibigyan na kung ano, pamumuhay na maunlad yung mga mahirap na tao. Ano yung sa pamumuno ni Tatay Digong, President Duterte, ano masasabi? Hindi ako kasi nakakwanikan, bago lang kasi ako. Galing pa ko sa ilang nila, bago lang kasi ako nanay. Hindi ko pa nakwan yung Duterte. Yun lang nakwanan ko si Bongbong Marcos. Thank you, ma'am. Okay, salamat po Okay, sa salamat. opinion, Thank you, ma'am. thank so you. much.